sa upcoming draft, baka makakita tayo ng aggressive mages from Onyx Philippines while we see the stable mages on the side of Smart Omega tulad ng mga Zushin, ng mga Eve, or maybe even the Valentina coming out from Mingwin. Expanding Rivers ang mapa natin dito, and surprisingly, Show ay tatanggalin agad nila Coach Uhura. Yeah. Anong meron dyan sa Show na yan? Respeto ba to against Onyx? Well, nakalagay naman sa K2B na wag mong bibigyan ng mga comfort picks dito ang Onyx Philippines. And kapag sinabi mong comfort pick for Onyx, lahat ng mga nasa listahan ng aggressive heroes, nandyan yung Khalid, nandyan yung Cho, nandyan yung Fanny, nandyan yung Suyo. And yung glue, tinanggal na rin nila kasi, well, sa totoo lang naman, ang daming gumagamit ng glue dito sa MPL Philippines. But if you give that to the likes of Kirk, na napakagaling mang zone, kapag binigyan mo ng mga heroes na kayang makipag 1v5, ay medyo mahihirapan ka talaga kasi pilay ka agad yung early game mo. Lalong-lalo na nakita natin siya nung Sunday. Ibang klase yung pag-sponge niya. Yes! Yung shot call nga niya na, wag kayo maasim, wag kayo mag-asim, wag kayo papasok na siya. Nandun siya sa 5 kasi alam niyang walang papatay sa kanya. Yung tapang ni Kirk with his TP, parang iba yung iba yung pagpasok dito sa week 4. Yun yung binabalik niya yung prime Kirk talaga. Finding the right angles dahil nga isa siyang Kirk Kiteka. Especially with the Uranus and the Alice last Sunday against the reigning world champions niya pag ginawa yun. Imagine mo, naging shot call, hawak ko 5. Shot call pala yun. Hawak ko 5. Yep. Iba si Kirk. Iba si Kirk, Iba man. si Kirk sa pagpasok dito. At iba din yung pag-ban nung Eve. Iba din to. Na-open yung back siya, hindi pinalagpas ng Omega to. Alam mo, parang nabasa ata nila yung K2B kasi nabanggit ni Renmar kanina, kahit ang daming assassin for King Kong, kailangan din nila isipin yung recent King Kong performance on this back siya. Now for Onyx Philippines, oh my goodness! Kakasabi lang natin kanina. Let me give you an interesting fact. Okay. Ano yan? Kelra and Onyx ID lost with the Freya against BTR. Now, Onyx Philippines gives Sabero the Freya. And last Sunday nanalo siya using this Freya. So titignan natin kung ngayon mananalo pa rin ba ang Freya ni Sabero. May papakita niya pa ba kung bakit siya yung gold laner of the week natin. Kasi mabilis sumagot ng carry plus Khalid. So makikita agad natin dito yung early rotations na manggagaling sa Omega, may expect din natin. Okay, maganda ito. May immediate response agad sila. Hindi na kinlose yung doors para kay Netsky na siya yung mag-adjust. Instead, give him a hero that he's most comfortable with. Mas makikita natin siya mag-shine. Yeah. Ang medyo concern ko lang dito for Smart Omega is yung mga heroes sila ay medyo kawawa sa Zushin kapag nagtagtag ng additional frontliner ang Onyx Philippines. But given the fact na itong heroes ng Smart Omega ay naturally aggressive, they might be able to bypass this problem na mayroon silang kinakaharap kasi yung Zushin malaking problema to. And Onyx Philippines, rightfully so, adjusted their draft and they've answered the with the Kalea against the Baksha and Khalid. But I don't think this is enough. Kailangan pa nila ng isa pang frontliner. Lalong-lalo na parang kung humuli dito si Bruce mamaya, sino din yung pang-burst nila? Wala pa ngayon. Kulang pa. Diba? But definitely, kailangan nga din nila pang-frontline dito. Pero sila din mismo ang nagtatanggal ng possible heroes ni James, which is yung Phoebus direct counter sa isang Freya. Yeah. Alam mo, ang isang iniisip ko rito, no, is baka ayaw talaga nila yung Phoebus. Baka gusto nila ibalik si Kirk sa mga Uranus, Alice. sa mga Alice. Oh. Wala na yung Gluto, pero basically yung archetype na hinahanap dito ng Onyx Philippines, yung kayang bumapad sa 5. Okay, at eliminating Phoebus is the perfect key. Kung sakaling doon mo i-place nga dito si Kirk. Now, by the way, ang ganda rin ng Harley ban dito for Smart Omega. Ina-acknowledge nila na explosive na agad yung Jushin Freya. You wouldn't want to add to the recipe of destruction ng isang Harley kay King Kong. Nakita natin last Sunday din mismo kung paano naging in and out crossover si King Kong. Kaya nga pati yung mga fans natin dito talagang hindi nagpapatalo. Partida, draft pick pa lang to pero ramdam na natin ang suporta ng magkabilang communities. Gusto ko lang, gusto ko i-shoutout yung English broadcast. Naaawa ako sa kanila. Kasi pati sila nabibingi. Kasi nga naman, no, ibang klase ang energy na pwede natin ma-expect dito sa series to. And aside from that, Harley, Suyo is banned as well. Ano yung pinu-force nila dito kay King Kong na gamitin? Feeling ko, it's not more of a force, but rather talagang sumusunod sa K2B na tanggalin yung mga comfort picks. But when it comes to comfort picks, napakarami pa niyan kay King Kong. Actually, may Nolan pa nga eh. Pwede pang lumabas yung Nolan mula rin yung kay King Kong kasi meron silang Kalea, kailangan lang nila ng additional burst. And also,
Also, one good thing about Nolan is pwede siya mag-farm. Pwede niya i-pressure yung early game ng Smart Omega na okay, di kami lalaban, magpa-farm lang ako, kukuha ko ng mga items. But likely, na baka makita natin yung jungle, last pick na, baka kuha sila ng XP dito kasi baka maunahan sila ng Smart Omega. So makunat na XP yung pwede natin ma-expect dito. Anong Kirkitect hero? Alice. Yung babagay dito. Ganda nun? And the way to go. Uy! Ililigo nila. Okay, it's going to be YSS Jungle para kay King Kong. Di natin sure, baka mamaya. Sure ba tayo dun? Baka mamaya, Freya Jungle. Ayun na nga. Baka mamaya, Freya XP. Kasi para zero ni Sabero din. Kasi nga naman, kung lalabanan mo yung kabila na alam mong nagpapakitang gilas sa mga Dark Continent heroes, edi sabayan natin ng mga kakaibang drafting patterns din. Pero anong isasagot dito ng Omega? Wala silang mage, wala silang XP lane. Anong magandang options para sa kanila? Maybe they get the Alice. They steal the Alice for themselves. Or they go for a different route. Kunin nila yung Sora. Okay. Kunin nila yung Parsa. Wala pala Sora. Wala. Nakamay ko. Tinanggal. O, Lapu. Classic Lapu. Again, para kay James, it's more comfortable kapag ganito pasugod si Ultimate Fighter. Oo, the Ultimate Fighter na yan eh. 'Di ba? Ibang klase na yan magpakitang gilas sa EXP. Pero ito na. Dito na mare-reveal kung saan at saan ba mapupunta yung mga heroes. Ano mas maganda? Kailangan talaga ng tanky heroes dito, tama? Feeling ko Nolan. Either they go Nolan or they go for the Yushin Jungle, Freya mid. Ay, sorry. Freya Hero Gold. para kay Kirk. Freya Gold. Nalilito na rin ako eh. Feeling ko Gold. pwede mo i-flex eh. Tapos Alice XP. Pwede rin yung Alice XP pa. Babad para dito kay Kirk. Gusto mo Arlot? Sakali lang, pwede rin naman. Nolan! Pero there we go! As Midnight has called it, it's going to be a Nolan Jungle. Tapos, balik na rin natin yung mga nakasanayan. Gold lane na pa rin ang Yison Shin. Makikita pa rin natin ng mamaya. X-Blade Freya din makikita natin. Pero super fans, scan the QR code and correctly predict the match winner to win 1,000 MLBB Diamonds. Kasi ngayon, kitang-kita nyo naman sa screen ang energy ng ating mga community. At talaga nga namang even sa super fans prediction, panalo ang Onyx. Pero sa energy, kita mo, pumapalag ang barangay. Ang gusto ko dito, buhay na buhay din yung energy ng barangay. Nakikipag-showdown agad ang ganito kaaga. Pero kung showdown na pag-uusapan sa naging draft natin, grabe yung masterpiece doon ng Onyx. Sobrang excited ako dito para sa Nolan ni King Kong. Isa siya sa mga prominenteng nagpalik ng Nolan pick. Simula to nung season 14, ito yung pinangka-counter nila laban sa Suyu. Kasi syempre yung mga teams doon kinukuha yung Suyu ni King Kong eh. So sabi ni King Kong, kunin niya yung Suyu, akin yung Nolan. Kaya naman excited ako dito kasi signature pick pa rin to para sa Onyx Philippines. Tama, kilala si King Kong sa paggamit nito. Pero medyo hindi rin ako talaga nag-expect na magiging Freya XP. Pinapag-usapan natin kanina midnight na parang kailangan ng tankiness ng Onyx. Ano bang atake yung pwede nating ma-expect dito sa kanila? Kasi iba yung nilabas nila ngayon. Nung sinerve nila yung Freya, hindi na naging problema yung frontline kasi basically yung Freya na yung frontline mo. Okay. Tapos binigyan mo siya ng vengeance. Okay. Ito yung hero na ang trabaho lang magpakamatay ka at mag-deal ka ng damage. Tapon katawan. Kaya ngayon pasugod agad na ginagawa dito ng King Kong. And even Brusco get in first blood. And a pass of double kill. Go for the triple nga ba ito? Namatay nga lang si King Kong. Pero hindi pa lalagpasin sa mata si Perk Siva. Early 3 kills para sa Onyx. Na-miss ni Super Friends yung mga dati niyang kakampi. Maagang reunion. Hindi nga sa gitna. Doon pa mismo sa pwesto. Doon pa mismo sa tahanan ng Smart Omega. Grabe to si Super Friends, men. Pumunta lang sa barangay, nagsama ng pamilya. Sinama niya lahat, 4-man invade, and hindi pa sila tapos. Okay, ngayon pasugod na naman si King Kong. Fracture. Sabay-sabay pumunta ang mga members dito ng Smart Omega. Again, it's going to be Perk Siva trying to run away. Successful man siyang hindi mamamatay, pero hindi naging successful yung defense nila na nakawan na nakakuha ng kill sila King Kong. Alam mo, based sa mga nakikita nating performance ng Onyx, hindi mo na rin talaga may expect. Mabilis ba yung laro nila? Mabagal ba? Ngayon, mabilis ang nakikita natin. Yeah, sa sobrang bilis, men, naaalala ko, last time ginawa nila to, season 14, kalaban nila noon Aurora Gaming Philippines. Oh, wow. Naka-Nolan din si King Kong noon, kalaban niya yung Suyo ni Demon Kite. Tapos si Brusco, unfortunately, nakakalit kasi siya noon. Ngayon kasi ninako ng Omega kasi sunod sa K2B eh. What? Instant kill yet again! Pabilis yung mga nangyayari dito sa mapa and quick transition para dito sa Onyx at Turtle. Nagmamadali yung Onyx. May pupuntahan ba kayo? Mukhang pupunta sila doon sa baba. Okay, atake na naman kay Lamingwin. Hindi man lang makahinga. And actually, na-delay ng gusto dito mga members ng Smart Omega. Kahit si Ryzen na mismo!
ay hindi na nga makakaligtas. Naabutan pa rin siya dito ni Kirk. Balibag para kay Perksiva. That's a level 3 Ryzen we're talking about. Hindi man lang maka-level 4. Alam mo, last week may nagbanggit na caster. Sabi nila parang nagbabalik yung Onyx nung Season 14. Literal, ito, binabalik yung picks nung Season 14. Same Wow. playstyle, same family. And kita naman natin yung early aggression nila. Hindi nila pinagpapahinga yung Smart Omega. Even though, if we look at the draft, it looks like Smart Omega has the faster heroes. Unfortunately, they don't have the damage. And ang isa pang dinagdag sa problema dito ng Smart Omega is again yung Freya factor. May tapon katawan kasi. With the Vengeance, tapos meron ka pang Surge of Life heal mula sa Kalea, halos imposibleng mamatay yung Onyx Philippines. Tapos kapag gumawa ng response itong Smart Omega, pina-flashlightan sila ni Super Prince, men. Ano nangyayari dyan sa kanto? Makikita agad, di ba? Tapos makikita agad kung sino yung aatakihin. Kung sinong humarap, binibigyan na agad ng Onyx dito. Ultimo si Ryzen, kaka-level 4 lang sa ngayon. First 3 minutes in, 4 minutes na nga tayo dito, nahihirapan talaga yung trio mid ng Omega. And pwede naman tayo maka-expect actually ng scale mula dito kay Netsky. But then again, aabot ba tayo Hirap sa eh. puntong ganun sa pinapakitang performance ng Onyx? It's too much time. And as Onyx has mentioned, it's one time na nga ba kasi? It's Onyx time yet again. Perksiva ngayon, even with the Sun Guard, sobrang sakit no na-inflict na damage ng Onyx. Yeah, yun yung problema eh. Kahit sabihin mo na meron kang late game condition on the carry, yung combo lang ng Onyx Philippines, kahit sino pwede nilang patayin basta nasa range ni Brusco. Meron silang naglalakad na win condition, Okay. yung Kalea ng Onyx. Okay, yung naglalakad din na win condition sana Smart Omega ay maaga na rin agad dinadalawan ng Onyx at nasimot pa ni Savero yung gold shield dun. Sinisimula ng Omega ang turtle pero mukhang papasok dito. Sagasa na naman mula sa Onyx. Hindi makapasisyon agad sila Perksiva. May Uy, na-cancel uy, out agad oh. doon. Habang yung turtle, maaga naman ay Ryzen. Wow. Dampot para kay Super Friends with a Crimson Beacon. Flicker out sila James. Ito naman yung unting bangon nila. Grabe, naka-retry pa. Si Ryzen doon, napakaganda ng stun na nanggaling dito mula kay Perks. Pero ito na, si Savero! Okay, Mountain Shocker na pamta agad! Pinapalan ng mga pana dito si Netsky. Savero! Ina-outplay! Umabot yung pana! Netsky is down! At ipapakita ni Savero na meron na naman siyang confidence kahit sinong katapat niya kaya ng bigyan. This is also why he is the gold laner of the week nung week 3. Standard Emas, men. Standard Emas, YSS Enjoyer. Si Savero, ang sakit ni King Kong. Grabe yung lineup dito ng Onyx. Tila ba ayaw talaga nilang pagpahingahin ang Omega. Again, props to Ryzen na nakakuha sila doon ng turtle. But definitely because of that, parang nanggigil ulit yung Onyx. Tapos naghanap agad sila ng trade. At nakita ni Savero yung pinaka, sinasabi pa natin key player for the late game, which is sobrang laking bagay doon para sa Onyx. Oo, obviously reasons talaga kung bakit ito yung naging facing ng super fan ng Onyx. Especially with this Nolan game changer talaga sa facing. Yeah. Alam mo, nakakatakot dito eh. Kahit sabihin mo na may late game yung Smart Omega, mas nakakatakot yung late game ng Onyx Philippines. Kasi hindi lang yun eh, hindi lang yung Kalea. But the fact that they have a Nolan on their side, kahit sino burstable, siguro yung Khalid na lang yung medyo safe kasi meron siyang quick sun guard. Pero pagdating ng late game, once na kompleto na yung kanyang mga items, kahit sino hindi re-respetuhin ni King Kong. Oo nga no, parang not just King Kong, even Super Prince, Savero, Kurt, kahit sino sa miyembro ng Onyx, basta may makitang kalaban ay tila ba pwedeng bigyan, lalong-lalo na si Brusco. Di ba? Basta humarap si Brusco, alam mo nang merong kasama yan. May possibility na mag-set up yan. So kailangan ding maging maingat ulit. Ni Kapitan Mingwit dito, he's also gonna be a key player. Ang problema lang, mahihirapan siyang pumesto. Sobrang hirap talaga pumesto kasi imagine mo, yung Kalea hinahanap mo, may vision pa yung Onyx Philippines kasi pwede pang gamitin yung barko ng Yison Shin. Sobrang wild talaga na nangyayari ngayon. Kaso ngayon, going wild agad with a tsunami slam na dampot. Agad dito sa Ryzen. Pero in an instant, napapaliktad pa yata dito ang Onyx. Pumapasok na rin agad sila Ryzen dito with the third of Suns. Nagpapakawala pa rin naman sila dito. Mga bat magagaling dito kay Lenetsky. Pumapalap with the Super Friends is activated. The Monster Mage with a double kill. Crimson Beacon. Lantern NX. Stack up na nga. Super Friends with a triple kill. I got you bros and a turtle para sa Onyx. The Monster Mage once again pipigilan dito yung mga dati niyang kakampi. Pipigilan dito ang Smart Omega. Makukuha yung turtle ng Onyx at tila ba hindi pa sila tapos. Hindi talaga sila tinatantanan at 24 oras sa kabantay sa mapang Onyx. Although
nice catch doon para kay Mingwin. Kaya grabe, yung pinapakita aggression dito ng Onyx Philippines. You have to give it the credit though for Smart Omega. Ang ganda ng mga counter-engage mula dito kay Perxiva. Nakahuli niya kanina si Savero with the Raging Sandstorm. Pero si Brusco, ayan na! Okay, tutulong na rin Uy. si Brusco dito. Dahil nararamdaman niya, nagbabadyang pangani para kay Savero. Pababa na rin ang ruta dito ng barangay. Sasalubong si James. Vision here para kay Savero. Tatamaan ng first pop ng Predator Strike. But still makakasurvive sila. Torre ang target dito nila Netsky. Mukhang ka-counter naman ng Onyx. Apat na Ayun na. membro pa rin ang nakaabang dito mula sa Smart Omega. Mukhang pipiliin na nilang lumayo at umatras. Hindi sila naging successful sa pagkuha sa buhay ni Savero, pati dun sa torre sa baba. Kaso kung problema, kompleto ni Skypiercer dito ni Super Friends. Yung mga HP bar dito ng Smart Omega, kailangan nilang alagaan. Pero nakita natin kung doon kanina sa may timeline. Mamaya na pag-usapan kasi mukhang may action dito sa baba. Okay, nagbabadyang panghani din naman para sa Smart Omega. Oh, Razen? Instead na sila yung nagkatalaga ng curfew, sila ngayon yung hinuhuli outside dito ng Onyx. Pero, uy, hindi pa pala papalag. Wala Okay. pa, hindi pa. Pero si Super Prince masyadong mainit. Na-miss kanya Ryzen. Mukhang iilawan talaga lahat ng pwedeng makita. Lahat ng pwedeng hanapin dito. Hahanapin talaga ni Super Prince. Pero ang hindi din natin totally nabibigyan ng pansin eh si King Kong tumatrabaho sa ibang lane. Pero Omega! Oh, tumalo na agad dito sila James and Perxiva. Kaso nga lang yung Raging Sandstorm ay wala na rin. Kaya turn naman kay Kirk with a back carry descent. Giving that much damage dito sa Smart Omega. Nakakakunat Kiko? naman talaga. Pero in terms of ay na-connect na nga habang si King Kong na may gumagawa ng trabaho niya doon. Dito naman ang Super Fam ay nagwawala na rin. Oh. Tsunami Slam Ryzen ay na-isolate na from his members. Pero he will go down na ba? Kasi King mukhang Kong! hindi siya tatandanan ni Kirk habang si King Kong sa likod ay aabot sa picture. That's going to be James ngayon na maiiwan dito sa baba. That is actually a 4 versus 5. Tapos ang ganda pa. naku, Tumunta tumunta ni King Kong. And the Sigma Jungler. After niyang pumunta sa ibang parte ng mapa, present na ulit siya sa Super Fam. Kakaibang counterplay ang nakikita natin sa magkabilang koponan. But Onyx Philippines, knowing fully well na lalaban dito yung Smart Omega, nag-split push lang yung Nolan. Ayaw magpa-analyze ng Onyx. Okay, grabe naman yung mga kaganapan dito. Nag-pay off na sabi ni Superpass. Kabisado ko yung mga kanto dito sa barangay eh. Kaya Dati nga- akong taga dyan eh. Alam niya na yung mga pwedeng kanto-kantong puntahan. Siya yung informant. Di ba? Kaya naman, alam din nila dito paano talaga atakihin. And again, that is a 4 versus 5. And ibang klase yung pag-atake nila dun sa team fight. And that is actually a good intention coming in from Omega. Sadyang kulang talaga din sa damage. Yes, kapos talaga eh. Kailangan mo pang, imagine mo, ang dami nilang kailangan i-set up dito. Yung Bravest Fighter, yung Feathered Airstrike, tapos yung pwesto mula dito kay Netsky. Samantalang ang gagawin lang ng Onyx is pantatakot lang nila si Brusco sa unahan, tapos iilawan ni Super Friends, tapos pwede na magwala si Kirk sa unahan. Ayun, no, nagwawala na nga si Kirk sa itaas. Kung mababasag pa yung base turret, ganun lang kabilis para sa Onyx. 10k gold lead sa loob ng 10 minutes. Ngayon yung gitna yata yung atakihin. Okay, Predators ay inakasa na agad ni Mingwin. Clearing off yung wave na dala-dala ng Onika. Pero ang problema, may next wave pa. Napop na rin dito yung mga Holy Shields. Habang ngayon, ang Smart Omega ay natitenga na sa mismong base nila. May mga pang late game heroes dito ang Omega, but definitely matagal pa para makalaban sila dito. Kaso, gaano katagal? Yun ang tanong eh. Kasi pag tinignan mo yung timeline ngayon, ang laki ng hawak ng kalamangan Oo. ng Onyx. 2 item yan kada player. Grabe, Brusco? 10,000 kalamangan para ngayon. Sasalubong agad si Perxiva. Tsunami Slam. Purado naman dito si Ryzen. Godlike na para sa Monster Mage. Ngayon, rekta na. Nasa Kirk? pinakaloob ng base si Kirk. Brusco! Sumasalubong. And Brusco as well. But the jump in the fracture. Nagtutukan agad dito yung mga ribs sa karaid ni King Kong. It's going to be a 3-man down for Smart Omega. Tuloy-tuloy pa rin ang pag-abati dito ng That's it. Super Fam. Nagmamadali ba na para bang ano oras na rin kasi it's going to be a win. And it's Onyx time as he takes the Game 1 win laban sa barangay. Rumaragas ang Super Fam. Ang